nagpakalkal ng remains ng baby ko. Oh my God! I've experienced that. I'm teary-eyed now. Nasabi ko talaga na, bakit ba? Kasi wala na, kinalkal na siya eh. Kasi they wanted to put someone there. Parang binenta nila yung puon. Got questions? Ask me. PBA Banaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Hello guys! Welcome to our 9th episode ng Paano Ba Attorney. Kasama niyo po ngayon ang nag-iisa, Attorney Migs Nograles and Jerome Ray Sanoy. Baliktad natin. And of course, sa mga nadaog or napilde, last barangay, the BSKE 2023, hopefully, no, ang pinili nyo at ang nadaog ang talagang nandun sa puso and magbibigay ng kalambuan sa kanilang mga barangay, kalambuan or yung magpapaganda sa inyong mga iba-ibang mga barangay and sa communities nyo. And if you haven't watched my post on my election journey, sa mga broken-hearted dyan or feeling nila, hindi broken-hearted sa love. Dahil feeling nila, yung natalo po sila, natalo kayo, it's not the end of your game. Yeah. Diba? In any game naman, diba, may nanalo, may natatalo, and it's not the end of your story. Yeah. Maybe it's just like a beginning, one step na parang you need to reassess yourself if you're ready for it. Yes, and also, divine timing din talaga siya. Plus, you just take in yung experience because, di ba, it's a good experience kasi malalaman mo, ganito pala kahirap para makuha mo yung gusto mo. And kahit sobrang gusto mo isang bagay, parang love na naman to. Sometimes you just have to trust and, offer it to the Lord. And kung gusto mo talaga yung serbisyo ka, hindi mo naman kailangan maging official with the title, di ba? Yeah. You can still serve in your own little way, whatever way you did it, however way you do it, and whatever way you are doing. Wow! May laman yun! Oh, diba? Sige, start na natin ito. Okay, eto na ang mga tanong natin, attorney, dahil medyo interesado lahat ng ating mga viewers ngayon. At ito ang ating unang tanong na nakuha sa ating inbox for this week. Ito, good nun po, attorney. Ask ko lang if we can sue a gas station who provides us with bad gas that leads to our vehicle having a major trouble. At aminado po yung gas boy na kontaminado pala talaga ang fuel nila. Please Alam mo, advise. nakakaloka to. Alam mo, ito yung mga kailangan natin tingnan. Kasi, syempre, gasoline yan. Mahal na nga ang gas. Tapos, contaminated pa. Sisirain pa yung kotse mo. Mahal pa yung kotse. Mahal ang motor. Mahal ang jeep. Mahal Madidisgrasya ka pa. Madidisgrasya ka pa. So, ang ganito, papasok to sa Consumer Act of the Philippines kasi they are selling materials, no? They're selling goods, kumbaga, na defective. And aminado tong si Gasboy. Si Gasboy, na sinabing aminado siya, pwede siya consider parang accessory to the crime. Hindi accessory na sinusuot natin, ha? Dahil alam niya, at siya pa rin ang naglalagay ng gasol dun sa mga vehicles. So, actually, you can, kung ma-prove niyo to, pwede yung gamitin tong Gasboy na to na witness, kasi alam niya. Pero, syempre, ang dami naming ways to, parang kailangan mo kumuha ng sample ng gas, ipaaral mo yan. Kailangan mo kumuha ng prueba. But this is a violation of the Consumer Act of the Philippines or RA 7394. Wow. Pero siguro nasabi na lang yun naamin na lang siguro ng gas boy na parang kasi baka may quota siya na kailangan niya maubos yung ma-sell out yung gas. Pero yun yung sad, diba? Na alam na nga nila, dahil sa hanap buhay na kailangan na nang gawin, alam na nga nila na may defect, pero dahil may quota, mawawalan silang trabaho. So, sige na lang, bibenta na lang. So, wala silang choice.
we have to look into this. And tingnan natin. Sino pwede mag-check nung gasoline station tas for close muna for observation? Yung kapag Usually gumagana- ang city yan. the city itself. So, pwede kayo magreklamo sa city. But again, in any reklamo, hindi lang pwede magreklamo, kailangan may ebidensya. At yung ebidensya na yun, syempre, kailangan nyo tingnan. So, kung kunyari, yan, di ba, narinig nyo. Tapos biglang nasira yung kotse nyo na after nyo narinig, pwede nyo nang tingnan yan. Bakit nasira? Sasabihin ng mekaniko, ganito, baka dahil sa gasol, and then titingnan yung gasol. And then, yun yung pwede nyong proof na dahil nga doon. And then, pwede kayo magreklamo. First, syempre, sa city, 'di ba? Kasi sila yung nagpa-open, may business permit, 'di ba? Na dapat chinek nila yan lahat, na ganito, ganyan. Na goods na for Oo, for, but syempre, you for can't fault the usage. city. Hindi naman lahat ng gasoline stations, titignan nila yan, isa-isa, 'di ba? Pero pwede nyo i-alert yung city. And at the same time, ang Consumer Act and yung DTI, pwede papasok po doon. Or ang SEC, pwede kayo mag-file ng complaint para ma-alert po ito. Yeah, and I hope that yung nag-send nito, goods pa rin yung vehicle mo, no? Yeah. Dahil- Or you can send us a message. Sabihin niyo sa amin kung anong gasoline station and saan para baka tingnan natin. Yeah. Mapag-aralan. Baka Even sa Congress, mapag-aralan yung Exactly. ganito, diba? Kasi ngayon, marami ng mga gas station na lumalago or nagpo-put up ng business. Especially yung small ones, yeah, diba? that one. Tapos, di ba meron minsan hinahaluan ng Yeah, mga ganon, yun nga kaya daw. nagkakasiraan. Maybe we should look into it. Pero kailangan ko ng mga preba, guys. Hindi ako pwedeng basta-basta lang pumunta doon. Exactly. Uy, meron nagreklamong ganito. Tingnan natin, bulabugin natin lahat ng mga gas stations. Nako, Diyos ko, hindi na ako mananalo nito. Magagalit sa akin ng mga tag-iyan ng mga gas stations. Hindi ka na paabono ng kalang mga gas. But yeah, thank you for your question, and I hope siguro hindi lang ikaw yung naka-experience ito. You made a good voice to everyone who experienced this question. Yes. And I hope nasagot po yan. Alright, moving to the second question. Hello po, attorney. May ask po if there is any legal sanction sa mga tao po na hilig makisaw-saw sa away ng ibang tao po na hindi naman po sila damay or kasali sa usapan. Yun bang hindi mo naman sila minention or name drop sa mga share post mo sa FB? Kaso, hindi naman talaga sila pinupunto mo, pero halos buong clan ng lugar nila ay umaaway sa'yo. Ito ang mga mahilig kumain kasi mahilig sila sumausaw sa sauce. Charot. Yung ganito, no? Kung napanood niyo yung one of our first few episodes, pag sa Facebook to ginagawa, like, kinaharas ka sa Facebook, mapapasok yan sa cybercrime. Like cyber libel, yung mga ganon. Tsaka napaka-assuming nito. Diyos ko, akala niya siya nagpaparinig. At saka tama yon, hindi ka nag-name drop kasi kung mag-name drop ka at, diba, at Kapag nag-name grab ka, you really have the right proof na to file a case to that. Against that person. Yeah, against that person. Kasi, diba, nag-name drop ka na, cyber libel ka na. So, tama yung ginawa mo na gano'n. Although, I always say, think before you click, guys. Don't use naman social media para lang din parinig or mangdaot ng tao or manira ng tao. But here, kung ginagawa niya cyber libel, sige, you can file that. Or kung hindi naman, pwedeng unjust vexation. That was one of my first posts, yung pinalitan natin yung buong magulo na ako, makulit na ako. Yung nakakainis na mong kaibigan na post, hanapin nyo, naka-green ako. Yun yung first post ko on that. Unjust vexation because annoying. Or, if you watch a next post that I will do, pwede kayong kumuha for emotional damages. Yeah. Under Article 21 of the Civil Code, pag may injury on your part, tapos may damages kayo emotionally na hinaharas kayo ganyan, pwedeng civil damages po. Yun. So, Diba? kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, maybe siguro na-feel mo na ginaliba kasi imong friends, try to reach out to them instead, Huwag mo silang patulan. Just talk to them immediately. Huwag mo, hindi Buong clan na yun. buong clan na yun eh. So, try to talk to someone Clash of Clans. Exactly, laro. Pero yeah, I hope you're well now kung sino man nag-send po nito. Alright,
Next nating tanong, attorney. Ito, very controversial tong next na to. Super controversial. Eto, hello attorney, I just recently came from abroad. Wow. I worked there for 11 years in Kuwait. When I got home and took an NBI clearance, I just know that I have an estafa case filed against me last 2013. Attorney, wala po bang makukuha sa details? Wala pa ko makakuha sa details ani, pero nabalaka ko og maayo. Active pa ba kaha ni nga case? Or gidugayon may chances ba ni nga i-dismiss na lang ni nga case? Wala man po warrant of arrest regarding this case filed. Ito yung mga usually nangyayari, no? Siyempre, kailangan mo ng NBI clearance to apply for a job kasi, di ba, galing siyang abroad, Yeah. tapos bumalik siya dito. So, basically, yung problema niya, pumunta siya sa NBI, hindi niya alam na sa hit list siya, meaning, meron siyang pending case. Hindi niya alam may pending case siya dahil never siya naka-receive ng warrant of arrest or any case filed against that person or summons or mga ganon, di ba? So, may estafa case daw siya na hindi niya alam. Usually, nangyayari yun dahil nasa abroad ka. Pag nasa abroad ka at may nagkaso sa'yo, dapat from the airport pa lang, kung talagang umabot sa point na aresto na, no? Na kasi nagpakita, aresto na. Sa airport pa lang, dapat na-hit ka na kasi meron ka ng parang record ng either whole departure order so hindi ka makakaalis or na parang wanted ka at large kasi nga dapat huhulihin ka na. At correct me if I'm wrong sa mga dyan nanonood from the Imus City Police Station. Kay Dodong Diamond. Hello. Correct me if I'm wrong pag ganon. Pero, pwede rin kasing may nag-file ng case, hindi siya nagtuloy-tuloy, tapos na-dismiss. Kasi nga, hindi nagpakita, nasa abroad ka, wala kang nakuhang summons, which is the start of a case. Yung summons para malaman, mahibalaan mo, malaman mo na may kaso ka. Tapos na-dismiss siya. Tapos, dahil nandun sa record sa NBI na meron kang kaso, baka hindi pa kasi nakuha yung parang dismissal, yung final dismissal. So, hindi yun mauusap, hindi yun mapapalitan dun sa NBI records. So, to find out yung sa ganyan dun sa NBI, you can talk to NBI, bakit ganon, ano yung kaso, they can usually trace saan ba, sino ba nagsampa ng kaso na yan ng estafa, anong lugar, kunwari, like dito sa Davao City, kung ganon, no? Kausapin mo, tapos pumunta ka dun sa korte or sa prosecutor. Dito, prosecutor's office na ganito, may ganitong kaso, ganyan. Kasi malalaman naman yun sa records ng NBI kung anong kaso eh. Paano ba napupunta sa NBI, by the way, attorney, yung cases? Bakit nila alam na mahihit to siya? Mahihit yun. I don't know the technicalities, pero once kasi na may nag-file sa'yo ng kaso, may sistema yan na, syempre, yung pangalan, diba? I see. Then, malalagay na yun through a system na may pending case yun. I see. So there's like Correct me if I'm wrong sa mga nanonood na police dyan or NBI, pero hindi kasi po talaga ako taga-NBI. Pero alam ko na once mag-file ng kaso, yun, mahihit list ka nga kasi may pending case. Oo. Especially if may warrant of arrest na. Ano nga mangyayari, attorney, kapag for example, napafile ako ng case sa'yo? For example, tapos... Try mo. Charot. Tapos, for example, parang I decided na hindi ko na lang ituloy, pero hindi ko binawi doon sa korte yung kaso na. Wala, tuloy-tuloy pa rin yun because tutuloy-tuloy yung kaso hanggang sa kahit di ka magpakita. Kung di ka magpakita, pwede naman biglang ang state ang magpakita for you or until Follow up? Until sabihin ng korte, okay, dismiss kasi may default. I see. Basta hanggang sa wala kang final decision or record of dismissal without prejudice or with prejudice, may kaso ka pa rin. So parang unlimited yung grace period na yun? Depende talaga yun sa judge. I see. Kasi depende rin yun sa kaso. Diba? Which is good, no? Good to know about those things. Which is good. Good to know about those things. Para kasi may Kaya kung ayaw nyo magpatuloy ng isang kaso, guys, always remember you have to file a withdrawal. Yeah. Kasi kawawa naman yung kabila kung nagsettle na rin kayo. Tsaka kung nagsettle kayo outside of court, you have to file that settlement sa court for the withdrawal and nagsettle kayo. Okay, dapat alam niyo yun, guys, ha? So, moving on to our fourth question. Good day, Attorney Migs. Hingi lang po ako ng legal advice. May anak po ako sa pagkadalaga ko at in-acknowledge naman po. Ito, napaka-konta. Kita ko kanina. May anak po ako sa pagkadalaga at in-acknowledge naman po siya ng tatay sa birth certificate. But after a few months,
pagkapanganak ko sa kanya ay naghiwalay na po kami at hindi na namin siya nakita o nakausap pa until now. Ngayon po ay married na ako at gusto ko na sanang mag-asawa. Gusto po sana ng asawa ko na i-adopt yung daughter ko. Ano po ba yung proseso na kailangan naming pagdaanan? Kailangan po ba naming hanapin at makausap ang biological father ng anak ko? Sana po masagot po ito. Maraming salamat. Okay, so ang nangyari dito, may babae, lalaki na in love, Yeah. nagkaroon ng anak, hindi sila nagpakasal, naghiwalay, Yeah. and then yung babae nagpakasal na iba. sa iba, 'di ba? So may illegitimate child siya, Yeah. tsaka dun sa una niya sa ex niya. Ngayon, ang gusto niya, sino mag-a-adopt? Yung bago niyang asawa. So yung bago niyang asawa, gusto i-adopt Yung anak itong niya sa anak. dati. Alam mo ang bait nun. Kasi ibig sabihin, kung gusto niyang i-adopt, magiging legitimate na. Yeah. 'Di ba? Magiging part ng family. Okay. Pagdating sa adoption, guys, I will do a post on this. If you haven't watched, kasi now what we're doing is parang educational post. Like the recent post na ginawa natin is yung bill to a batas para maintindihan ng mga tao, ano ba ang proseso sa paggagawa ng isang batas. Mahaba po yung proseso. Kasi ang dami na nagsasabi, may divorce na, may ganyan. So, magagawa rin kami ng post about dito sa adoption. Kasi hindi pwedeng basta-basta. Kasi, di ba sa unang panahon, mahilig yung nakita lang yung bata, tapos biglang in-adopt. Parang in-adopt mo. Di ba? Oo. Tapos sabihin, anak ko yan, in-adopt ko. Ako na nag-alaga. Ako nag-alaga. But guys, hindi pa rin sila at the end makukonsider na anak nyo. Dahil may proseso po ang adoption. Labi na ang domestic adoption or yung adoption pag mag-a-adopt ka ng bata abroad. Pagdating dito, may mga pwede lang ma-adopt. A few of those are, isa, pag sinabi ng DSWD, wala talaga siyang parent. And ito, pag gustong i-adopt ng asawa mo, ang biological daughter or son ng spouse, which is the case ngayon, ang mangyayari dito, una-una, kailangan mo kunin ang consent ng biological parents. Parents, ha? So, hindi lang ikaw as a girl, pero hanapin nyo ang tatay. Kasi hindi pwedeng basta-basta na lang ipamigay. Kailangan, alam ng tatay, kahit hindi na kayo nag-uusap, kahit magkaaway kayo, kahit na tinaboy ka, kung gusto niyo talaga i-adopt, kailangan mo kunin yung consent ng tatay para pumayag na i-adopt ng asawa mo ngayon na lalaki. Ito. Tapos, hindi lang basta-basta yon yung consent. Ang daming pwedeng mangyari, which I will explain in the simplest way. But right now, meron yan case study, meron yan parang 6 months trial period na papasok yung DSWD, may parang social worker yan, titingnan okay ba ang environment na to para sa bata. Tapos kung may mga anak na kayo, si Mr. si Mrs. na legitimate, itong bagong kasal, kailangan mag-oo yung mga anak din. Na okay lang sa amin na i-adopt. Kasi papasok yun sa pamilya, magiging legitimate child na siya nitong dalawa. Ang mangyayari after adoption, makakat yung ties nitong bata dun sa biological father niya. Tapos yung parang papalitan yung birth certificate na yung legal parents niya, itong Bago dalawa. na. Oo. So maraming proseso at maraming mga consequences itong mga pagdating sa adoption, which I will do in the best way I can, a simple post on this on how to adopt and sino lang ang pwedeng i-adopt. When you say cut ties, for example, below pa siya, covered pa siya sa sustento attorney. Ang ano? Yung bata, nung under sa previous dad. For example, illegitimate child siya. Dapat sustentuhin ng tatay. Pero Parent. pag we cut na ng tie, since siya na ang legitimate With child father. ng bago, Wala na siyang wala nang responsibility. responsibility I to. see. Kasi parang, under the eyes of the law, ayaw kasi ng batas natin na pag na-adopt, kaya binabago yung birth certificate. I see na. Na yung stigma, na parang, ay, adopted to. So, magmumukha siyang parang talagang anak ng dalawang parents ngayon. I So, see. wala na tong, parang yun na. Parang hindi siya yung naging tatay ever. Yeah, but kudos to your new partner now for adopting that daughter. Ang swerte mo, dahil usually, diba, nahihirapan yung mga lalaki, or even mga babae, na magpakasal, Because I have a because child now. may child na Oo. sila, na gano'n. Nangyari yun sa sister ko. Kasi annulled siya sa una, pero may anak siya dun sa first.
And meron siyang dating pa after. And then sinabi dong first family na yung nagde-date pa na parang, may anak na siya. So parang, alam mo yun, hindi naman niya kasalanan na hindi nag-work out ang first at saka nagkaanak sila. Hindi rin kasalanan ng bata. Yeah. But now, she's happily married and tanggap ng lalaki yung anak. Then tinatrato na niya na parang, I guess that's one of the most sweetest thing ng isang lalaki to accept. tatanggapin mo buong-buo Yeah. lahat, 'di ba? Kahit na buong Regardless. pamilya, kahit 'di ba pag magpapakasal ka, pag binuksan mo yung bahay mo, sasama na yung nanay, yung tatay, yung lolo, yung Exactly. lola. Yan, yung mga palakpakan po namin kayo. Exactly. Mahalin mo lang ako bahala sa SSS pag-ibig ng pamilya mo. Parang gano'n. Parang total love na love mo yung taong na yun eh. 'Di ba? And that's genuine ha. That's so may nice. mga ganun talaga. At saka talagang lilipat lahat. And- ganon. For sure, itong si girl parang, O, diba, sabi ni Pau 77, yes, buy one, take all one yan. parang ganun. Kasi kung ikaw naman yung babaeng ginagat ng jowa mo ngayon, parang, oy, love gina kayo ko yun kahit kasi tanggap niya kung sino ako tsaka yung may anak ako. Oo. Kudos to your guy. Okay, to the last question. Attorney, if pinadalhan ka po ng final demand letter from bank kasi po di pa nabayaran ng credit card ng ilang years, ano po ang mangyayari? Makukulong po ba ako? Guys, ito yung, alam mo, ang dami ko na kakausap at kilala personally na kumukuha sila ng credit card. Kasi ngayon, ang bilis-bilis ang kumuha ng credit card. Diba minsan, sila pa nagpapadala sa'yo, biglang meron ka sa mail, credit card, tapos parang, uy, may credit card, tapos You have biglang to just activate it. Oo, tapos ikaw, diba, parang swipe dito, swipe dito, swipe dito. Kasi yung bayaran naman yan, end of the month. Yeah. Sige na lang, paningkamot na lang, hantod end of the month, pero sige, swipe, tapos dahil may minimum naman, minimum na lang muna kasi okay pa naman, 'di ba? Guys, yes, may batas tayo. Under the Constitution, hindi ka pwedeng makulong for non-payment of debt. Utang. DEBT, hindi death, hindi patay. Tapos na po ang Halloween. Pwedeng mag-file ang bangko ng civil charges naman sa inyo to reimburse. Hindi ka criminally liable, pero civilly, kailangan syempre bayaran mo yung utang mo. But usually, pagdating ganun sa mga bangko, sa mga ganyan, meron akong mga 3-4 na handle na sinettle na lang nila sa bangko kung paano nila babayaran yung debt, yung utang, yung nagastos na nila dun sa credit card. Pero hindi na nila parang pwedeng gamitin yung credit card. Yeah, Syempre, mabablock na after. Mabablock na. And then, bayaran na lang nila yon. But, let me give you an important tip, okay? Pag naman kayo ay biglang tumakbo, as in nag-quit sa trabaho, hindi na kayo hindi niya na sinasagot yung mga calls ng credit card, yung mga ganon, merong pwedeng isampang criminal case sa inyo ang bangko. Kasi, umatras na kayo nagtago kayo. So, criminal case na yung pwedeng habulin kayo ng bangko. So, ang pinakamadaling gawin is kausapin yung bank, hanapin niyo yung way kung paano niyo mabe-breakdown. Kasi may, di ba, may minimum naman na pwedeng bayaran. Tapos baka pwedeng i-installment payments, no? And aside from that, bank as well can give you amnesty on how much you pay for your debt. Oo. Mas babaan nila. Oo. So, kausapin niyo yung bangko, huwag kayong tumakbo kasi meron tayong Access Device Regulation Act na babasahin ko na lang. Yung card holder who abandons or leaves the place of employment, business, or residence stated sa application card niya, tas hindi mo sinabi, di ba? Lagi tayong may update, yung sinesend ng mga banks kung saan ka nakatira ngayon, verifications, mga FYI, know your customer, FYC, know your customer, because may batas na ganito. Pag hindi niyo sinabi at may utang kayo or hindi niyo nabayaran, pwede kayong makasuhan under RA 8484. Kaya, hindi lang basta-basta mag-swipe kayo dyan, tapos biglang okay lang, palit na lang ako residence, pwede kayong magkasuhan under that criminally or civil liability na babayaran nyo pa rin ang ganyan. Yeah. Nasampahan na din kayo ng kaso. And of course, mahihit din po kayo sa NBI kapag ganyan. Oo, may hit talaga. May hit talaga. Super hit. Na-hit ka na ba ever sa NBI? Last time. Talaga? Pero after 3 days, when I get back, nakuha ko na agad yung Kasi nagkamali. Nagkamali lang. Oo, actually guys, minsan, nagkakaroon ng mali talaga sa system. Like ako, kami dalawa ng sister-in-law ko,
Pareho kami pangalan, Margarita Nograles. Pareho naman kami never na hit. Pero meron akong kilala, pareho din sila ng first name and last name. Yung isa parang may pending case. So akala nila siya yon, na-hit siya. So parang, paano yun? Tapos yung chinek niya ulit, hindi pala yun. Yeah. Or meron din ako sa kaibigan may hit, tapos chinek, wala naman talaga record. Nakakakaba yun eh. Oo. Tapos check, kailangan yun lang talaga kausapin ng NBI guys. Kasi minsan, hindi ko alam sa system. Yeah. All right, so thank you so much, attorney, for answering all of the questions ng ating mga viewers all around the world that we have in our inbox. Yes. Thank so you, guys. don't forget to watch our live every 2 to 3 p.m. sa ating Facebook, and of course every other Saturday po yan, PTV Mindanao and YouTube 3 to 4 p.m. and TV5 101.9 News FM 3 to 3:30 p.m. And if you want to listen to us anytime, anywhere, kung hindi nyo kayo may abutan ng live, you can always listen to us on Spotify. Diba? So we will take a short break and we'll get back to your questions sa live naman. Don't forget to follow our social media pages below. We will be right back dito lang sa Paano Ba, Attorney? Nalaman mong baklush ang husband mo. Pwede ba akong makakuha ng annulment? Pwede! Pero, first things first, pwede ka magpa-petition for annulment pag tinago sa'yo na baklush or lesbian ang asawa mo at the time that you got married. But it's not that easy, ha? You have to prove it. The most famous case of this is the Almenor versus RTC of Las Piñas. So here are the facts. Manuel was married to Leonida and they had 3 children. Tapos, after 11 years, she filed for an annulment because nga her husband was gay. As in, may nahanap siyang gay corn, nakarinig ng mga sweet conversations with other guy. Nakita niya nakikipaghalikan with another guy. Color! Eh, eto namang si Manuel, sinabi selosa lang yung asawa niya, kaya nga lalaki mga kasama niya at hindi mga babae yung mga friends niya. Galit lang daw yung asawa niya, gumagawa ng mga kwento kasi nga gusto niya pang magtayo ng hospital doon kung saan located na yung hospital ng family ng girl, the Christ the King Hospital. The family did not like that. But the RTC sided with the girl and napa-annul nila yung marriage. Pero syempre, hindi siya nagpatalo, nagpa-appeal siya. Hanggang umabot sa Supreme Court! Supreme Court reversed the decision. Sabi ng SC, it's just a case of he said, she said, and wala naman enough evidence na talagang homosexual siya. And the most important, yung homosexuality, hindi yun yung basihan ng annulment. Ang pagtatago, ang fraud, o ang panloloko, yung basihan ng ground ng annulment. O diba, bigla akong naging marites dahil nagkakwento ako ng kaso. Hala, sobrang lit ng fake ng misis ko. Gusto ko na magpa-file ng petition for annulment. Ha? Ano raw? Believe it or not, this is an actual case here in the Philippines which happened in the 50s. The case of Jimenez versus Cañizares. So sabi ni Jimenez, gusto niya nang ipa-annul yung kasal niya dahil nga maliit yung fake ng kanyang asawa. At hindi daw siya makapasok. At dahil doon, iniwan niya yung conjugal home niya after just 2 days of marriage and filed the petition for annulment in the RTC of Zamboanga City. Of course, wife did not show up in court, but the court ordered her to get herself examined by a doctor. She ignored the court order. And since hindi nga nagpakita tong si Mrs. in any of the court proceedings, the court just assumed that she was physically incapable of, which is an incurable medical condition. And this is one of the grounds for annulment. So, the annulment was granted. Pero, mabilis mag-isip tong si city attorney and filed for a motion for reconsideration. Pero bakit nga ba talagang pakialamera tong si city attorney, di ba? Kasi pagdating sa batas natin, once a decision becomes final, it sets a precedent for all future cases of the similar nature. O edi mamaya, pwede ba tong gamitin ng mga couples para lang mag-connive sila or magsabot sila para may isa magsabi, ay, impotent po siya, tapos maniniwala na yung court, tapos biglang magagrant na yung petition for annulment? In the end, na-deny yung motion for reconsideration ng city attorney kasi nakakahiya daw kasi itong kaso na to. Their words, not mine. And again, this was during the 50s at iba na yung panahon ngayon. Kakaloka yung mga kaso dati, no? This is Congresswoman Attorney Mix Nograles here to make the law simple for you. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba, Attorney Amping Kanunay. Congratulations sa lahat ng mga kandidato ng barangay election! I know what you've gone through and the past 10 days, alam kong napakahirap nun. Sa lahat ng mga nanalo, I hope that you serve your community to the best of your abilities. And to those who didn't make it, alam ko naman your heart is in the right place. Baka hindi lang talaga right time ngayon, but hindi naman ibig sabihin nun that you should stop serving the public. I mean, kahit nga ako, napagdaanan ko yon. As in, natalo rin ako the first time that I ran. And if you haven't watched it, watch my post on my election journey. Kasi at the end of the day, it's not really about the title or the position, pero kung anong nasa puso mo. Win or lose, don't make it stop you from chasing after your dreams. Take in the experience, be very grateful, pray, and especially thank those who supported you pa rin.
Kasi ang laban na yan, basta gusto mo, hindi yan talaga matatapos. And you can still keep serving your community in your own way. Hindi dahil sa popularity, hindi rin dahil para ma-recognize lang kayo, but because it's your love for service and your love for the people. So don't lose hope, guys. Use that path to empower yourself even more. Laban lang! This is Congresswoman Attorney Mix Nograles, Amping Kadunay. And we're back on track with our energy is so up high, even if we have sick, you know? We have sick? We have sick. We have sick. We are are sick. sick. See, we are really sick now. I am so sick. I need to take my medicine na. So sick of love songs. Oh my God, my English is dying. So as my voice. So is my brain. Pero, paningkamutan natin, sagutin ng inyong mga questions kasi ang dami na nagko-comment. Okay. Attorney, ano ang karapatan ng ampon? 18 years old. Pero yung name ng umampon wala sa birth certificate. Again, kung napanood nyo kanina yung explanation ko, mahabang proseso po talaga yung sa pag-aampon. If nangyari yung ginawa nyo, yung proseso na yon and legally adopted na siya, then pupunta ata kayo sa sabay, PSA? PSA for the birth certificate para i-file na legally adopted na. Papalitan po nila yon yung mga proseso na gano'n. And it takes publication as well, I think. Yes. Oh, may ganon. So, again, I will do a post on it kung ano yung mga steps in adoption na hindi nyo basta pwedeng sabihin, inampon mo yung isang tao at ampon nila. Yeah. Because kung hindi, foundling pa rin yun. Naisip ko tuloy, kailangan kong isabihin sa PSA na, hoy, jowa ko to. Tapos, Para proud ka ba na akin talaga so, to? ang PSA nakalagay, Jerome, jowa si ganyan, hindi married. O, sige. Sana all. PSA ko, mali ang gender and nag-inquire ako sa municipality. 6 months to 1 year daw bago mo-fix. May iba po bang way mag-bisto? Actually, meron kaming kasambahay, yan din yung problema niya. Yung problema niya, yung gender niya is lalaki. Pero babae siya. As in babae ha. As in babae talaga siya. So, kailangan marami pang proseso yan na magpapa-medical examination ka, ipapacheck mo lahat, na talagang you have to prove and show na You're really a girl. you're really a girl. So, hindi siya just mere correction well, it's a correction sa birth certificate. Pero maraming kailangan gawin. And maraming dokumento Ang kailangan. ipakita, especially medical lahat, na talagang totoong babae ka. And like, yun yung mahirap kasi sa PSA, hindi mo makuha yung sa SSS, yung sa PhilHealth, kasi yung sa birth certificate mali. So, yun. But I don't think it would take a year. Ang mahirap lang, yung preba. So, kailangan mo lang improve lahat ng medical and et cetera, na babae ka talaga and dapat i-uphold nila yon. So, pumunta ka sa, I think, local civil registrar. Yeah. Local civil registrar, hindi sa municipality, sa local civil registrar. And then, you ask paano yon, or you go to PSA. Mag-aas din yung parang original certificate mo, birth mo. Kung, for example, Yung birth certificate nga, nakasulat, mali nga yung linagay or na pupunta gender. ka pa sa ospital, kung hindi ka pa nito pinanganak. Oo. So, punta ka dun sa ospital, and then magpapacheck ka sa doktor, and then meron ka pa mga witnesses, yun lang. Process. Okay, I have a friend, HIV positive, na bigla lang ni-reject nang in-applyan niya ang JO because he's positive. Thoughts? Okay, yung ganyan, pwede siyang mahulog under anti-discrimination laws because, diba, you can't naman say bawal yan kasi hindi naman contagious ang HIV. Unless yung trabaho mo is merong something na dun sa, diba, sa transfusion. Oo, diba? So I think it could fall under anti-discrimination law. Pero, interestingly, the other day, may nagsasabi sa akin na if you're HIV positive pala, you have a right not to declare that you're HIV positive. Yeah, you have the right. Na pwede ka mag-no. Pero another side of it, parang sinabi ng tao, paano kung doktor? So ano yun? Tapos may something. Kawawa naman yung doctor. Tapos biglang, diba? Anyway, but I think that can fall under discrimination. Depende kung anong klaseng trabaho, especially if hindi naman
makaka-affect yung kanyang pagka-HIV Yeah. positive. And we shouldn't, do a stigma on that na sa Exactly. mga HIV It does. positive. I supported yung nagpaliga kami sa LGBT QI plus na volleyball, basketball. Here in Davao, yung Davao's Association ng LGBT, what they do, which is good is they give free HIV Test tests. kits. Yes, test kits. So you can have your test at any time Yeah. because it is something that Yeah, it is. It's a growing. I had mine the last year. Oo, even ako rin. even if I'm not like sexually active, sabi ko, okay, negative. Oo, Sabi pero ko, di ba okay. cool ba ka? Siyempre, parang Yeah, because first sometimes time. minsan 'di ba sa like I don't know, baka yung needle Yeah. or kung 'di ba, yung I don't know. It's better to be safe and checked. Oo. So ako rin na ganun, to support na at saka you shouldn't give stigma to that. Yeah. 43 na ako, IT graduate with kids. Can I still take law in the bar? Of course! Oh my God! Meron mga nag-take nga, 60 na sila. There is no age limit to pursuing your dreams. Yeah. So what? Kung 43 ka na, ako, 33, wala pang asawa. Pero I'm still pursuing my dreams. And I'm still going to pursue my master's of Wow. law also. So, alam mo, still go. Take the bar. Walang age limit yan. As long as you can do it, kaya ng time mo. Ang kailangan mo lang talaga dyan, yung passion, yung Yeah. persistence, endurance sa lahat ng mga sleepless nights. Few of my friends are telling me na, Jerome, naglo-lawyer ka ba? Naglo-lawyer ba daw? Sabi ko, wag yun naman akong lagyan ng desisyon na gusto ko talagang pursuhin. But minsan kasi, di ba, meron akong nabasa, ang dami natin yung meron akong nabasa na everyone has their own timeline. Di ba? Parang some people discover their passions at Late. 30, at 40, 50, 60, and they still make it. So, it's not too late to do Yeah. whatever you want. Kung nandyan yan sa puso mo, then go, go, go. Di ba? Ano kaso po ba ang hindi tumupad sa usapan sustentuhan yung bata? Again, watch my post on this. Sa single mother ka ba? But you can file a petition for support. Do I have an IG account? Yes, it's Migs Nograles. Wala yung attorney, but Migs Nograles. There, you can see. Eto guys. Attorney Ayun. Migs. I file a case sa family ng husband ko na nagpakalkal ng remains ng baby Baby. ko. Oh my gosh! Without my knowledge. Pero, plan ko sana yon na in the future sana. Kaso, nakalkal nila, pinadala here sa bahay. Oh my God. So, ano yun? Like, namatay yung baby. Nalibing na. Tapos, Nalibing nga. Namatay, nilibing. Kinuha yung remains without the knowledge. Yeah. I've experienced that. I'm teary-eyed now. My lolo. Kasi parang, dito sa Wireless Cemetery, we were, oh my God. Kaya na yan. And then, tapos kasi my family, kanang nag-alaga sa lolo ko, tapos kami yung nagpaano sa kanya dun sa ano. Tapos later time, parang namatay din yung anak ng lolo ko. And then afterwards, when we visit dun sa Wireless, nasabi ko talaga na, bakit ba? Kasi wala na, kinalkal na siya eh. Kasi they wanted to put someone there. Parang binenta nila yung poon. Ano to tawag doon? Yung look, basta yung Yung binenta nila because they wanted to put someone there without our knowledge. So yun, I relate to his comment. Alam mo, baka ganyan damages yung pwede mong habulin. I'm not sure kasi I've never encountered that case. Pwedeng damages, like I said, kasi contrary yun to morals and good custom. So, psychological damage siya. And also, ano siya, parang trespassing? Hindi naman. Parang ganon. So, ang ginawa namin, we went to the Wireless thing and then we asked, saan na yung buto? So, parang Pero sa inyo, di ba, sa Sa amin. cemetery, sa inyo di ba binabayaran yung yung diba? Oo. binabayaran yun. So, sabi, saan yung buto? So, ayun, kinuha namin yung So, buto. binenta na sa iba. So, ibig sabihin yan is nag-double sale sila. Dapat sa inyo yon. Pero parang hindi sila na under doon sa Wireless. Parang someone took it and then owns na sa kanila na yun na pwede yung living dito, yung bago. Paano? Parang Kung under sa the inyo table. yun. So, parang under the table nga. Di habulin nyo. Oo, so ang ginawa namin, kinuha na lang namin yung buto. Pero Tapos, ano ginawa niya dun sa cemetery? I just don't know anong ginawa ng mom ko kasi hindi na ako nakialam kasi parang Dapat kinasuhan nyo. Nalain niyo somehow ba na gano'n? Gagabaan yun. Dapat So ngayon, ang cute na ng lolo ko, parang na siyang baby kasi ang liit na lang ng kanyang ano. Hindi, pero dapat kinasuhan nyo yung cemetery na hindi nila ginagawa kasi double sale yun. Yeah. Diba? Parang binenta nyo, yung lupa nyo yun. So parang binenta nyo hindi sa inyo. So, estafa or something. Diba? I'll discuss with my mom later. Pero, etong ginawa ng husband niyo without the consent, damages po yan. Yung, at the top of my head, ang pwede kong magawa is, mag-isip is damages.
emotionally na kasuhan mo yung asawa mo for ginawa niya. And I'm so sorry to hear that. Masakit yun. Gas station is under construction and the contractor left 10% of it na hindi tapos kahit may contract. Okay, tingnan niyo po ang kontrata niyo kung ano ang mga liquidated damages and yung mga damages na, di ba meron yan per level, yung ganito ng percentage, may timeline, and then usually may under dun sa kontrata damages pag hindi nila natupad at natapos within this time frame. So, depende po yun talaga sa kontrata because pagdating sa ganyan, mga contractors and all, kontrata po yan. Attorney, anong gagawin kapag hindi ko po... Nabilang yung mga SK chairman nalagay na po siya sa number 1 SK Kagawad. So, sa mga ganito guys, if you have proof, because nga, hindi nyo siya ni-raise during counting. Okay? Importante na may watchers na ni-raise na bakit ganon para malagay sa records. If nilagay sa records na may nag-contest dun sa minutes na ginawa ng teacher na nagbibilang, then you can use that minutes and you can use it sa pagsumbong sa COMELEC. Yun po. Kung hindi, mas mahihirapan kayo to prove it because yung pinaka-importante nga doon, kaya nga dapat may watcher doon sa time na napagbibilang kasi dapat nakasulat sa minutes yun. Nag-follow up siya na ano daw. Di din daw po alam ng watcher. Well, yun yung importante kung bakit kailangan may watcher's orientation. I guess it's an experience. But if you don't have proof, kahit nga, diba, minsan talaga unfair ang buhay eh. And ito, hindi na pwedeng basta-basta magkasuhan. Kailangan yung mga prueba. And you know, that has happened to me and my family na sa kadugay-dugay namo sa politika, nahibalan na namo na kinahanglan jud ang mga watchers, abtik kaayo, o naay sila orientation para sila pod ang mag-raise niyan na mga ganyan, sila yung maglagay. Kasi ang pinaka-importante na kahit gi-raise nila, gi-question nila, kahit dili, parang hindi kapartido. Hindi kapartido or hindi pinansin. Dapat alam nila nakalagay dun sa minutes that someone questioned it and you can use that to file. May nagpadala po sa amin ng letter from City Hall kasi po daw yung tax ng lupa. May nagpadala ng letter na paso na daw yung tax ng lupa. So, ibig sabihin, hindi po kayo nagbayad ng tax. May payment kasi po yung pag may-ari kayo ng lupa, meron din po kayong dapat bayaran na payment of tax. Yan. Mga tax declaration po. Yearly po yon. So, kailangan nyo pong bayaran yon. So, hindi lang po yung basta-basta nakabili kayo ng lupa. You have to pay for the tax declaration of it. Binigyan na po kami ng SPA na anak na may-ari kasi patay na po yung mother nila. Kami po yung nagbabayad ng tax. Yeah, okay. So, kayo po yung magbayad ng tax. Yeah, so send proof lang. Baka she's questioning na bakit may ganon. So, you go to the city again and let them know na you're so paying. Kung ganon, kung naka-address yun sa nanay, pakita nyo na nagbayad naman kayo. Pakita nyo, every time you pay tax, may resibo naman po yun, yung tax declaration. Pakita nyo po yun sa city. Good question. I finished law school in the US. Will I be able to practice in the Philippines? No, you will not be able to practice in the Philippines. Baliktad po siya. If you finish here, sa Pilipinas, you can take the New York bar or whatever bar. As long as yung school is accredited or alam ng school, ayon. Pero sa States, kaya hindi ko po tinuloy ang pag-aaral ko ng law school sa States even if I was supposed to study law school in the States. Dahil sa batas natin, kailangan na nag-aral ka ng at least 4 years here in the Philippines sa law school. So you have to take law school here sa Pilipinas para makapag-take kayo ng bar and practice here. But iba the other way around. Kaya I'm planning to take the New York bar next year. So that you can also work there somehow? Pinapalis mo na ako. Hindi. I mean, like, gusto ko lang kasi dun sa Suits, diba? Kasi the girl went to the other city. Kasi hindi natin alam kung mananalo pa tayo next election. We will! Sa tulong ng ating mga... Yeah, sa tulong nyo. But you always have to have a backup plan, right? And it's always good. Kahit naman, diba, like here, I can practice here. It's good for me, iniisip ko kasi na meron din naman tayong mga Filipinos abroad. Yeah. Right? Especially in New York, na kailangan nila ng lawyer. Yeah. And if you're practicing, meron kang lisensya, diba, as a New York lawyer. Then you can. Pwedeng yun. I think it's New York and Boston or Philadelphia. I don't know. Different states kung ano yung pwede kang mag-practice. And
pwede ko pa rin silang tulungan because Yeah. I can appear in court there, di ba? That's At the great. same time, sa UK po, o di ba lahat na? Sabi nga niya sa TikTok, gusto niya talaga ipagsabay-sabay at lahat-lahat. Oo, Kasi except- palaban ng ate girl mo. Oo, gusto ko sabay-sabayin lahat para sa inyo, para mapaglaban to. Pero hindi po ako nagsasabay-sabay ng lalaki kasi wala po akong lalaki. At loyal po ako. Yeah, kami po, loyal po kami. Yes. So, baka naman, isa nyo lang po yung mga tanong nyo sa ating comment section, of course, sa ating inbox. And guys, we will be publishing maybe within this week, by the way, our next topic para mas alam nyo na yung ating pag-uusapan. And of course, follow us on all of our social media platforms. Once again, thank you so much guys for all your love and support. Lahat po ng Yes. mga inbox nyo guys na nasisi, meaning po nababasa po yun. Hindi lang po kami nagre-reply but then nababasa po namin yung mga Yes. questions ninyo, and maybe you have the same questions to the other questions that we have, so that's why ito na yung pinag-uusapan po namin. Yeah. Hi, Ma'am Lucille. Oh, aspiring law student. Go for it! Go, laban lang. And guys, sa mga nakikita ko ng mga comments na mahal yun, nakapag-law school ako, iba talaga pag may pera, ganun, ganun. Guys, maraming ways to do it. It's either mag-scholar ka, or hindi mo naman kailangan isabay-sabay lahat. Go through the minimum na requirements, which is I think 2 subjects or parang 4 units or something like that. Hindi mo naman kailangan tapusin in 4 years yan eh. Pwede naman yan 6, 7, 8 years. Staggered. Basta, di ba? Tapusin mo and you'll still be a lawyer at the end of the day. Wow! So- Mag-enroll lang ako. Oo, di ba? And guys, thank you so much. Right now, our highest, we are at 4 million likes on TikTok. Yay! And yung highest natin right now is 7.1 million yung sa screenshots. And we have about 11 posts na hit above 1 million already. So thank you so much to our growing family. Thank you so much for the love, the support, and for my bashers there, well, keep on watching because I will still keep doing this at gugulo-gulo. Pero binabawasan ko naman po kahit paano. Because you have to be true to yourself, and this is me being true to myself. Kahit Yeah. magulo po ako, kahit makulit, ito naman po ang ating public service for you guys. And nag-law school po ako sa Australia. Pwede po ako. Bakit niyo po ako tinatanong tungkol sa mga ibang bansa? Okay, pag nag-law school kayo sa Australia, pwede ka ba maging attorney sa Australia? Yes, if you take the bar. May ibang ano sa Australia. May barrister and merong, I forget the other one. Parang, yung isa nag-take ng bar, yung isa is just practicing, na hindi siya pwedeng magpakita. So, may mga magistrate, I think, I don't know, Yeah. I forget. Basta may 2, ano yun. Eh, kung so, depende po yan. Iba-iba po yung mga batas sa iba-ibang mga bansa, but again, yes, you can be an attorney in Australia if you take it, if you choose to take the bar there or not, just go to law school. What is Article 1171 of the Civil Code? Oblicon po ba yan? Guys, hindi ko po memorize Memorize. at the top of my head lahat yan. But Yeah. 1171 would, I think, fall under contracts. Tama po ba ako, Miss Nika? Sa assignment mo yan, Nika, balikan mo kami. And guys, don't forget to watch us every Saturdays sa Facebook and TikTok 2 to 3 p.m. Every other Saturdays, PTV Mindanao, YouTube 3 to 4 p.m. TV5 101.9 News FM 3:30 p.m. Thank you so much. And of course, to all of our growing followers and supporters, thank you so much for following us to all of our social media accounts and platforms. Thank you so much to JVS Productions, Lady Boss Davao for our glowing skin and healthy body. And of course, I'd like to thank the Equestrian for this wonderful polo. Wow. Medium tong katabi ko. Baka naman Sir Homer. Thank you so much. Ayun. Ayun. So, sinerch ko quickly. Article 1171 is about fraud. So, bawal yung fraud. If any fraud, you have to prove it. And if may fraud dyan in anything, especially civil law, you have to prove it with all the documentary, whatever, and you can claim for damages for that. At sa mga nagtatanong ng mga ganyan, alam kong hindi kayo nag-aaral. So mag-aaral na lang po kayo dahil ito po ay hindi natin ginagawa para mapadali po ang inyong buhay sa school. Kailangan nyong gawin ang trabaho nyo, mag-aral kayo, and I will Magbasa. just explain to you in the simplest way, but do not use me as a way para malaman ang mga sagot na binigay sa inyo ng mga professors, assignments na binigay sa inyo ng mga professors nyo. Sharia law, sorry po, hindi po ako Sharia lawyer at oh my God, hindi ko na ata kayang mag-Sharia law pa ang aaralin ko. Although I do support the bar and the lawyers there and, you know, pag mga kailangan doon. But I do have a post on that regarding the Sharia law.
and the Philippine laws when it comes to marriage and divorce. So thank you to all our growing followers, to our family. We're now also on Facebook at 540,000. Yeah, a lot. So thank you so much. And thank you for reposting. Guys, okay lang sa akin, i-repost nyo yung mga videos from any of the social media pages as long as you tag me or you do the hashtags. Again, these are all our social media pages. Spread the word of goodness. Yes, because this is what we want naman. Gusto natin na maraming makaalam sa anong pwedeng gawin pag ang mga sitwasyon na legal ay nangyayari sa inyo. So, thank you. Don't forget, this is Jerome Ray Sanoy. And I am Congresswoman Attorney Migs Nograles. Got questions? Ask me. PBA, paano ba, attorney? And always remember, Amping kanunay. Got questions? Ask me. PBA, paano ba, attorney? With Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping kanunay.